Hi! Welcome back ulit sa ating channel. So in this video, pag-uusapan natin ng siyam na mga bagay na nagkakalat ng negatibong enerhiya sa ating bahay. Maaring maraming mga tao ang maaring hindi naniniwala, ngunit may mga mahusay na enerhiya pati na rin ng masasamang energies sa mundo. At upang maakit ang magandang kapalaran, pag-ibig, kasaganaan at benepisyo sa pananalapi, inilalagay ng mga tao ang iba't ibang uri ng mga bagay at amulet sa bahay sa iba't ibang mga lugar. Gayunpaman, may mga oras na ang ilang mga bagay ay nakakaakit ng masama at negatibong enerhiya at kasama sila ng mga nagdadala ng positibong enerhiya. Maaari itong humantong sa pagkagambala ng enerhiya sa bahay at ang positibong energy ay maaari hindi maipakita ang mga epekto nito. Kaya naman nating alamin ang mga bagay na pinaniniwala ang makakagambala sa daloy at balanse ng enerhiya sa bahay. Una, mga bagay na ibinigay ng isang tao na hindi ka gusto. Maraming mga beses na ang isang tao na hindi tayo gusto ay nagpilit na magbigay ng isang bagay sa atin sa hindi malaman na kadahilanan. Kaya naman inirerekomenda na ilayo ang mga nasabing bagay na iyan sa iyong bahay. Gayon din huwag ding pilitin panatilihin ang mga bagay na bigay ng isang tao na kung saan natapos ang iyong kaugnayan sa kanya sa isang mapait na tala at isang traumatikong paraan. Tiyakin na ang mga bagay na ito ay tanggalin mula sa iyong bahay. Maaari mong ibigay ito sa ibang tao o kahit na ihandog na lamang ito sa iba. Pangalawa, ang mga bristle ng walis ay dapat palaging nakababa. Ang pagpapanatiling maayos ng walis ay mahalaga para sa positibong daloy ng enerhiya. Ang walis ay maaring itago sa kamalig, lugar ng paglalaba o sa anumang iba pang lugar sa bahay. Siguraduhin lamang na ang bristle ng walis ay dapat nasa pababa na direksyon. Ang paglalagay ng bristle ng walis na nakataas ay tumatawag ng masamang kapalaran at maaring mapigilan ang mapagmahal at maginhawang paligid ng bahay. Ikatlo, basag o may bitak na feature frame at laging nakabukas na gunting. Maraming beses kang nagkakamali sa pagpapanatiling bukas ng gunting. Iwasang gawin ito dahil nakakaakit ito ng masamang kapalaran at kasawian sa bahay. Maingat na isara ang gunting pagkatapos mong gamitin ito. Kasabay nito kung mayroon kang mga frame ng larawan sa iyong desk, tingnan na nasa maayos na kondisyon sila at walang mga basag at mga breakage sa mga frame. Kung sakaling nasira ang frame or na-chop, itapon ang pareho at palitan ng bago. Ika-4, sira o mga basag na gamit sa kusina. Nangyayari ito sa bahay na ang mga basag na baso, pinggan at mga katulad na bagay ay nailagay sa isang lugar at pagkatapos ay nakalimutan. Maaaring hindi mo alam ngunit ang mga nasira at nakulong na mga items na ito ay nakakaakit ng malungkot, kalungkutan at negativity sa bahay ng malaki. Suriin na ang mga kagamitan na mayroon ka sa iyong kusina ay nasa mabuting kalagayan. Hindi dapat magkaroon ng mga pitak, mantsa at basag sa mga kagamitan. Kung may isang bagay na nabasag ng di sinasadya ng pagkakataon, mas mahusay na itapon na lamang ito pareho. O kung hindi ito posible, subukang makakuha o makabili ng kamukha o kaparehe nun para magmukha patin buo sila. Ika-5, mga damit na luma at tagpi-tagpi na. Tayo ay madalas na inilalagay o itinatago pa din natin ang mga luma at hindi na isinusuot na mga damit sa ating mga aparador dahil sa iniisip natin na magagamit sila sa iba pang bagay. Ngunit ang katotohanan ay hindi natin ginagamit ang mga ito kailanman. Sa halip, ang pagtatago sa kanila ay nagiging isang uri ng balakid na pumipigil sa pag-renew ng enerhiya sa bahay. Pigilin na magsuot ng mga tagpi-tagpi at punit na damit dahil maaari silang magdala ng masamang kapalaran para sa iyong buhay pag-ibig. Ito ay mga paniniwala para sa mga taong sumasang-ayon sa mga tips na ito. Pero para sa iba, ang mga ito ay walang kahulugan. Maaari mong palaging subukan ang mga ito at makita kung may mga talagang positibong pagbabago sa bahay sa mga tips na ito. Ika-6, pagtatago ng mga bahagi ng katawan ng mga patay na hayop.
Kung naisip mo na ang mga antler or balat ng tigre sa sahig ay nagpapahusay ng apil sa iyong sala, maghintay sandali. Ang mga bahagi ng mga patay na hayop tulad ng mga ivories, shells, snails, sungay, antler o taxidermis at embalmed species sa mga bahay ay sigurado magdadala ng masamang kapalaran sa bahay. Ito ay pinaniniwalaan na may hindi gumagalaw na enerhiya sa kalawakan na kung saan ay patuloy na nakakagambala sa pamamagitan ng kamatayan na dumadaloy sa lugar. Ikapito, mga patay at tuyong mga bulaklak o artificial na halaman. Kung mahilig ka sa mga bulaklak, di hinamang ito sa paso at mga florera sa loob ng bahay. Ngunit may ilang mga bagay na dapat mong isaalang-alang. Dapat laging tignan ng mga bulaklak at halaman ay hindi malalanta or matutuyo. Karaniwan ng mga tao ay hindi napapansin na mga patay at tuyong bulaklak ay nananatili pa sa mga florera, sa particular na sa mga sideways. Ganon din para sa mga plastic na halaman at bulaklak. Dahil walang buhay sa mga bulaklak at halaman na ito, hinahadlangan nila ang mga daloy ng enerhiya sa silid at may negatibong impluensya sa balanse ng enerhiya sa bahay. Mayroong ilang mga bulaklak tulad ng mga carnation na hindi dapat ilagay sa loob ng tahanan. Itinuturing silang magdadala ng masamang kapalaran. Gayunpaman kung nais mo, maaari kang magpalago ng mga carnation sa hardin sa labas ng bahay. Ikawalo, may mantsa at sirang salamin. Pagdating sa mabuti at masamang energies, ang mga salamin ay laging nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ito ay pinaniniwalaan na ang isang salamin ay dapat palaging nasa hindi nagkakamaling kondisyon, na kung sakaling nasa mahinang kalagayan sila, may mantsa o sira dapat na agad silang ialis sa bahay. Tulad ng bawat feng shui, ang mga salamin na nasa mabuting kalagayan ay dapat na subukan at panatilihing malinis. Mahalaga rin ang kanilang paglalagyan dahil hindi sila dapat mailagay sa harap ng paanan ng kama. Para sa tamang paglalagyan ng salamin, panoorin mo lang po ang video na to na nasa taas nito. Ikasyam, matinik na halaman, kabilang nito ang cactus. Mayroong iba't ibang mga opinyon patungkol sa uri ng mga thorny at prickly na halaman kabilang ang cactus. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang pagkakaroon ng naturang mga halaman sa bahay ay nagdudulot ng mga problema sa pagitan ng mag-asawa. Ang mga problemang pampinansyal ay maaring lumitaw din. Gayunpaman, maraming mga tao ang mahilig sa mga halaman na ito at may mahusay na koleksyon ng iba't ibang uri ng mga cactus sa kanilang mga tahanan. Hindi na kailangang itapon ang mga halaman na ito. Tanungin na lamang isang dalubhasa at baguhin ang kanilang mga pagkakalagay. So ayan na nga po ang siyam na mga bagay na nagkakalat or nag-spread ng mga negatibong enerhiya sa ating bahay na dapat nating iwasan. Pero nasa sa inyo pa rin yan, ito ay mga gabay lamang. Kung naniniwala kayo, then gawin nyo. Pero kung hindi kayo naniniwala, wala rin problema doon. Okay, good luck sa ating lahat. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack. Shop till you drop. Sa easy